Ang kwento pong 'to ay hindi po haka-haka, kundi mula po sa kwento ng inay sa kanilang tunay na buhay. Noong bispiras ng kasal, pinapunta ang tatay ng lolo at lola na umattend ng kasal ng Ate Maring Camilo para masilayan ng inay dahil boto silang pareho sa dalawa. Makalipas ang isang linggo, dumating ang 4 na binata kasama ng tatay sa bahay ng inay para umakyat ng ligaw. Sina Manong Muni, Maberting, at Tio Vidal. Laging sinasabi ng lolo at lola ko na kailangan bumisita si tatay kay inay at nagagalit sila kapag hindi pumupunta ang tatay sa bahay ng inay. Habang tumatagal, sa bawat pagbisita, ang 4 ay naging 3, tapos 2 hanggang si tatay na lang ang natira. Isang araw, pag-uwi ng inay, nagulat siya na may isang kaing na lansones sa biranda. Sabi ng kapitbahay, galing ito kay tatay dahil nahihiyang umakyat ng ligaw nang walang bitbit, kaya kumuha siya ng lansones sa tanim ng iba. Ang sunod na akyat ng ligaw, nagdala siya ng talong, pero hindi na ito galing sa tanim ng iba. Paminsan-minsan, niyayaya siyang kumain lalo na kapag masarap ang ulam at kumakain naman siya. Nang pumayag ang matatanda, ikinasal sina inay at tatay. Ngunit bago ikasal, nagpagrado sila ngunit hindi maganda ang resulta, kaya kinontra ito ng mga matatanda. Pagkatapos ng kasal, nagpaiwan si tatay sa bahay ni inay at si inay ay sumama sa bahay ng tatay. Sa loob ng 9 na araw pagkatapos ng kasal, hindi sila nagkita. Nang sumunod na si tatay kay inay, hindi siya pinadaan sa pintuan, kundi sa bintana. Ang pagsasama ni inay at tatay ay ipinaglaban ng kanilang mga magulang. Si tatay ay pumunta sa Iloilo para magtrabaho at namili ng mga damit na panlapo. Makalipas ang 1 taon, ikinasal sila noong May 24, 1964 sa edad na 20. Pagkatapos ng 1 taon, nagkaroon sila ng unang anak na si Kuya Ernie noong 1965. Naging 8 kaming mga magkakapatid. Ang bahay kung saan sila nakatira ay minana ni inay dahil siya ang bunso sa pamilya mula sa nanansin niya. Nagtaguyod sila ng 8 anak at naghahanap buhay si tatay sa pamamagitan ng pag-aalaga ng manok, kalapati, baboy at barakong baka. Namili rin si tatay ng mga damit at kalabaw sa Iloilo. Ang huling negosyo ni tatay ay ang tindahan. Nagtayo sila ng bakery at naging masaya sa pagbebenta ng tinapay at ice cream. Nakabili kami ng refrigerator para sa negosyo at naging masaya sa inay. Naranasan nilang gumising ng maaga at pag-deliver ng tinapay. Ang sikreto ng kanilang 60 taong pagsasama ay ang pagiging masipag ni tatay. Ang payo nila sa amin, lagi sila nagbibigayan at nagkakaintindihan. Ang kanilang pagmamahalan ay puno ng pangunawa at pagbibigayan. Kaya't nagtagal at naging matatag ang kanilang pagsasama. Yan po ang kwento ng aking inay at tatay mula sa kanilang tunay na buhay.